Praise the Lord, isang pumapagpalang hapon sa ating lahat. Amen. Pwede po bang palapakan natin muli ang ating Panginoon? Amen. Inaniyahan na po natin lahat ng ating mga Sunday School kids na umakyat na po sa taas para sa ating Sunday School. At nandoon na po ang ating mga Sunday School teachers. Praise God. Binabati ko rin po ang mga kasama natin ngayon na nanonood sa Facebook Live at sa ating YouTube channel, Amazing Grace Church, Dagupan City. Amen. Pwede po bang pakibati yung mga katabi nyo? Kamusta ka na kapatid? Kamustahin niya lang muna yung mga katabi nyo. Amen. At pakisabi, praise God at buhay ka pa kapatid. Amen. Thank you, Lord. Ayan. So, ipagpapatuloy po natin ang ating series about hearing God's voice. Amen. And this will be our finale episode. Supposed to be this was our wait lang. Praise God. Ayan po. Okay po ba yung sound sa ating live? Ulitin ko po. Anong araw ngayon? June 18. Praise God. So, ano? Anong araw po ngayon? May 18. So, kasi ito yung cue. Kapag sinabi ko na yung date ko na mag-start kasi yung message. Okay. Today is May 18, 2025. Amen. And we are currently on the 3rd Sunday of May. Amen. And after this month, we have June. Then tapos na po natin agad ang kalahating taon ng 2025. Imagine, nag-start pa lang po tayo ng January with our series about living with a purpose. Amen? Naalala niyo po ng New Year, na ang topic po natin ay mamuhay ng may purpose or may dahilan. That's why we are trying to live a purpose-driven life. Amen? At para magkaroon po ng purpose sa ating buhay, kailangan po ay mag-glorify ang Diyos sa ating buhay. Amen? That's why our succeeding topic was, how can we glorify God? Amen? Because we want to live with a purpose, and a purpose-driven life is a life wherein si Lord ang nag-glorify, napapasalamatan sa buhay natin. Amen? And after that, we came with our Hearing God's Voice series. Amen? Paano po tayo napunta dito? Dahil gusto po natin na mag-glorify ang Diyos sa ating buhay, kailangan malaman natin at marinig ang kanyang tinig. Amen? Dahil para po mag-glorify ang Diyos sa buhay natin, dapat yung kanyang boses or tinig ang ating maririnig at susundin. Nakita niyo po yung progress ng ating series all throughout the year. Amen. So, our title for this message is, how can we know that it is the voice of God? Paano nga po ba natin malalaman na ang ating mga naririnig na thoughts or mga voices ay galing po sa Diyos? Amen. So let us all stand at sabay-sabay po natin basahin ang ating scripture reading. That can be found in the book of Isaiah, chapter 28, verse 22. Listen and hear, listen and hear my voice. Pay attention and hear what I say. Amen. So tayo po lahat ay umupo at manalangin. Panginoon, maraming salamat muli sa araw po na ito, na kami pa rin po ay nakakapakinig at malinaw pa rin po ang aming pandinig at kami po ay nakakapag-aral at natututo ng iyong salita. Na siyang tunay na nagbabago sa amin at nagpapalalim ng aming pananampalataya sa iyo at pamumuhay ng may purpose na kung saan ikaw po ang naluluwalhati. So Lord, dalangin po namin na mas maging klaro ang iyong tinig, mas maging maliwanag ang iyong boses, ang iyong salita sa amin. At nang sa ganoon, ang iyong tinig, ang salita mo, ang siyang aming sundin at gawin sa aming mga buhay. Ito po aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus.
Amen. Praise God. Pwede na po tayong maupo. Amen. Praise God, Brother Ryan. Okay, so ang gagawin po natin ay i-recap or i-review po natin yung ating mga naging topic about hearing God's voice. Dahil alam ko po medyo matagal na nakat po ang ating series dahil nagkaroon po ng sunod-sunod na messages si Lord sa atin through Pastor Noel. So, greetings din po pala kina Pastor Noel and Pastor Rona na nanonood po ngayon sa atin via Facebook Live na nasa Saudi Arabia. And of course, sa United Trinitarian Church Full Gospel, Saudi Arabia, hello po sa inyo at maraming salamat po sa pagsubaybay sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. So ito po ang ating mga naging previous topic. Okay. We started with the series Hearing God's Voice by answering the question, how can we hear the voice of God? Amen? Dahil nga po ang purpose natin ay mag-glorify si Lord sa buhay natin, kailangan nating ma-filter ang mga tinig na ating naririnig at i-aim po natin na ang tinig niya po ang siyang ating sundin. Okay, of course, so how can we hear the voice of God? Our first topic, we can clearly hear the voice of God, of course, through the Holy Spirit. Amen? The Holy Spirit na ipinagkaloob sa atin ni Jesus nung siya ay ating tinanggap bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen? That's why that was our first topic. We started with the core about saan ba talaga nanggagaling ang tinig niya. Of course, sa banal na spirito na ipinagkaloob niya sa atin. Amen? And for His voice to be more clear, of course, we have to listen to the words of Jesus Christ. Amen? At ang mga salita ni Jesus ay napakalinaw po na sinambit niya mismo sa New Testament. Amen? That's why, kung mayroon po tayong red letter Bible, makikita po natin na red letter po ito dahil si Jesus mismo ang nagsasalita. In other words, boses po yun or galing po yun kay Lord pag naririnig po natin. Amen? Second, we answer the question, why can't we hear God's voice? Amen? Bakit minsan hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos? Amen? And next, we studied paano ba yung mga specific na pamamaraan ng Diyos para tayo ay kausapin. Nalala niyo po yung mga topic na ito? Amen? We discussed this probably before March 14, kasi March 14 yata dumating sila Pastor Noel. And ito na po yung ating last topic. How can we know that it is the voice of God? So if i-filter po natin yung mga salita, and this will catch all our previous episodes. Okay, so let's review. Why can't we hear God's voice? Bakit po pa hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos? Most of the time because we don't believe in God. Amen? Dahil hindi tayo naniniwala sa Diyos, kaya sometimes nahihirapan tayong marinig siya. Second, ayaw nating makinig. Amen? Kahit naririnig na natin siya, we do not listen to Him. Second, bakit hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos? Basahin nga po natin. Because you are not spending much time with Him. Number 4, you are too busy with the world and too preoccupied with so many things. Amen? Number 5, basahin po natin, bakit di natin marinig ang tinig ng Diyos? You are allowing sin and disobedience to separate you from Him. Number 6, you are angry at God. Amen? Kapag galit tayo minsan, at yun po ang nananaig, nahihirapan po tayong makinig. Dahil mas pinapairal po natin ang galit sa puso. Kaya mas mahirap sometimes na marinig ang Diyos kung sa Diyos tayo mismo galit. Amen? Number 7,
tayo po ay takot. Okay? You are afraid. Because fear hinders you to hear His voice. Amen? And lastly, you are overthinking how He speaks. Naalala niyo po itong mga topic natin. Hindi ko na po yan iisa-isa yung paliwanag dahil we have a full episode talking about this. Panoorin niyo na lang po yung mga previous live po natin. Okay na po? Okay, now, next question. How can we hear or how can God speak to us? Number one, through the Holy Spirit. Sabi ko na po yan kanina. Number two, of course, through Jesus Christ, through His Word. Number three, through the Bible, the Scripture. God can speak to us through our prayer time, our quiet time with the Lord. Amen. God can also speak to us through our previous experience or experiences. Ito yung pinaka-importante, yung number 6. Nauusap po ang Diyos sa atin sa pamamagitan po ng mga vision. Amen? Vision, pangitain, or mga nai-imagine natin na pumapasok sa isip natin, or idea or thoughts. Okay, ito po ang pinakamahalaga dahil normally dito po talaga nauusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga pumapasok na kaisipan sa ating mga ulo o utak. Amen? And yun po ang i-filter natin mamaya. How can speak to us? Of course, the Lord can speak to us sa ating mga panaginip. Napakarami na pong kwento sa Bible na pag-aralan natin na kinausap sila ni Lord through their dreams, like si Joseph na asawa po ni Maria. 8, of course, pwede rin po tayong kausapin ni Lord through other people. Amen? God can speak through other people kapag kinakausap po nila tayo. And of course, pwede rin pong mausap ang Diyos sa mga things created by people like movies, songs. Ito po yung mga ginawa po ng tao. Mga bagay na nilikha o kinreate ng tao. And finally, of course, kung kinakausap tayo ni Lord sa mga nilikha ng tao, mas lalo naman po nakakausapin niya tayo sa mga nilikha niya mismo. Amen? Sa mga nature, sa mga animals, sa mga lahat po ng nabubuhay, living things sa mundo, na sigurado po na ang Diyos po ang naglikha nito. Amen po? Praise God. So now we'll come to our last question. Ayan. Now, the question is, paano ngayon natin malalaman kung ang pumasok sa isip natin na thoughts, voice, vision ay galing po sa Diyos? Amen? So these are the answer to this question. Amen. Number 1, basahin po natin, the voice will never contradict the Scripture. Amen? Ang maririnig po nating tinig ay hindi po siya magiging unbiblical. Okay? Hindi po siya taliwas or kabaliktaran or against sa salita ng Diyos. Of course. Amen? Kaya kapag may pumasok sa kaisipan nyo at against yun sa Word of God, especially sa word na sinabi ni Jesus, most probably, if not, hindi po ito galing sa Lord. Kay Lord. Amen? Second, the voice will never be an immoral act. Amen? If galing po ito sa Diyos, sigurado po hindi po dapat ito immoral. Amen? O hindi po ito kasalanan or hindi po ito mali. Amen? So these are the ways na pwede po natin gawin para ma-filter po yung mga thoughts na pumapasok sa atin. Amen? Third, paano po natin malaman na galing po ito sa Diyos o dinig po ito ng Diyos? Number 4, the voice will give you peace of mind. May peace, may kapayapaan, walang takot. Amen. Bago po ipagpatuloy, at bago po mawala ang boses ko sa microphone, tanungin mo nga yung katabi nyo, kapatid, paano mo malalaman na yung tinig na naririnig mo ay galing sa Diyos? Paano? Aside from the fact na kailangan hindi ito kontra sa salita ng Diyos, hindi ito immoral, nagbibigay ito ng kapayapaan, ano pa po? How can you know really that the voice is from the Lord? Ano po? Sige. Ano po? Sasabihin nyo, paano nyo masasabi na yung narinig nyo ay
galing yun kay Lord, or galing lang yun sa akin, or galing sa kalaban. Yun po kasi yung filtering the voice or the thoughts sa ating tinig. Amen? Okay, at least nag-iisip na po tayo. Amen? So, number 4, the voice will ask you to apply love above all else. Do you believe that? Mas mananaig pa rin po ang pag-ibig doon sa naiisip natin. Amen? Kasi kapag kayong naiisip mo could hurt other people, and then it could be a warning from the Lord na hindi yung maaaring hindi yung galing sa Kanya. Amen? And take note, ano po ulit ang greatest commandment ni Lord? Number 1, love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. So love. Amen? What is the second greatest commandment? And love your neighbor as you love yourself. So, mananaig pa rin po ang pag-ibig sa tinig po na ating naririnig. Next, number 5. It is from the Lord if the voice or thoughts na naiisip natin will give us love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Ano po yung mga yon? Yun po ang mga fruit of the Spirit, or fruit or bunga po ng banal na Spirito. Memorize pa po natin yun, di ba? Nagkaroon po tayo ng specific na message about the fruit of the Holy Spirit. Ano po yung kanta natin doon? Yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. So yun po ang ating fruit of the Holy Spirit. If it gives you joy, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, then it could be the voice of God. Amen? Praise God. Ano pa po ang gagamitin nating filter? Okay? Ang term ko po dito kasi filter. Amen? Kasi iba po yung 5 C's. Naalala niyo po yung 5 C's of knowing God's test? I-recap natin yung mamaya. Pero ito kasi ang term po dito, filtering God's voice. So if you know, really, kung gusto niyo po talagang malaman o ma-filter o ma-assure o masigurado na galing talaga ito sa Diyos, gamitin po pa rin natin itong filtering the voice of God. Amen? Next, galing ito sa Diyos because God's voice will bring clarity and not confusion. Malinaw po, ang Diyos po ay a God of order. Amen? Gusto niya po maayos, kaya may, yung pagpapagawa niya ng tabernacle in order lagi and detail. Because God is not a God of confusion. Amen? So, for us to really say that it is the voice of God, the voice will bring clarity and not confusion. Malinaw po? Next, this is the most important, and surely it is the voice of God if the voice will glorify God and not you. Amen? Ang tinig ay siguradong sure ball galing sa Diyos kung sa pinapagawa niya sa iyo, ang mag-glorify, mapapasalamatan, ay ang Diyos mismo at hindi ikaw. Malinaw po? And that voice, which will glorify the Lord, will lead you and other people to Jesus. Malinaw po? Ang tinig na yon ay ililid niya po tayo at ang ibang tao kay Jesus. Amen? Because Jesus is ang Diyos na nagkatawang tao. Amen? Malinaw po. So ito po ang ating magiging topic. Isa-isayin lang po natin yan. At tinlash ko na po ngayon para mas tumata at tumating yan sa isip natin. Amen? So this is just our first reading. Then later we'll have the second reading. Amen? Kaya sabi ko parang sa law school, hindi enough na ang isang batas ay babasahin mo lang ng isang beses. Sa aming mga abogado, kailangan pa ulit-ulit namin binabasa yung batas na yan dahil makakalimutan namin yan over time. So kahit minemorize na namin yung batas nung kami mga first year pa lang as law student, pagdating ulit namin ng second year, third year, fourth year,
pag-graduate kami ng law school, magre-review na naman kami ng 6 months para i-memorize ulit ang mga batas na yon dahil ang exam namin ay written, hindi po siya mag-multiple choice. So wala kang may sasagot sa bar exam kung wala kang bala na batas. Amen? And na-realize ko na kung mahalaga ang mga batas na to na pinag-aralan namin, mas mahalaga ang batas ng Diyos. Amen? Mas mahalaga ang salita ng Diyos. Dahil kung meron man po talaga tayong tunay at matibay na bala, yun po ang Word of God. Amen? And I always believe that the Word of God, the Bible, is always higher and supreme than our laws. Amen? Even the Philippine laws or our Constitution. Praise God. So we will review. Ayan. Ulitin ko lang po. Ito po yung, ang tawag ko po dito, test. Okay? 5 tests of knowing God's will. Amen? Ano ulit yung ating 5C na titignan natin isa-isa, and as much as possible in order siya para ma-sure natin na yung thought na yun ay galing kay Lord. Ano po yung unang C? Conviction. Paano ulit yung conviction? Ikaw yung kinausap. Amen? Ikaw yung move na gawin yon. Amen? Ikaw yung mismong nakaramdam na kailangan ko itong gawin. Pero ang tanong, pinapagawa ba ito ng Diyos? Or gusto mo lang itong gawin? Or pinapagawa ito ng kalaban? Amen? So, galing po sa atin yung urge or yung feel to do something. Yun po yung number 1, yung conviction. Second, is the confirmation. Yung hindi mo naman sinasabi sa iba na gusto mo yung gawin, pero may nag-lead sa'yo na gawin mo siya. Yung wala ka namang napagkwentuhan nung conviction mo o nung naramdaman mo or urge mo na gawin, but sinasabi sa'yo na gawin mo ng ibang tao. Pero hindi mo sinabi na gusto mo yung gawin. Amen? May nako-confirm. Malinaw po? Third C, conscience. Yung gusto mong gawin ay hindi labag sa konsensya mo dahil hindi ito immoral at hindi ito kasalanan. Amen? So, ano ulit yung number 1? Conviction. Second, confirmation. May nagpo-confirm. Third, malinis yung konsensya mo. Pag gagawin mo ito, walang guilt feeling. Hindi ka magigilty. Amen. Fourth, ano po yung fourth C? Counsel. Amen. If ipapa-ask po natin ito, especially sa ating mga spiritual leaders, the spiritual leaders would advise us most of the time to do it or whether it is really from the Lord. Amen. Number 5 is yung circumstance. Amen? Paano po itong circumstance? Na lahat ng bagay na nakapaligid sa iyo ay nag-a-align para mangyari yun. Amen? So, for example, kung nag-a-apply ka ng trabaho at hindi ka nakuha, so ang circumstance, probably, hindi yun para sa'yo. O hindi yun leading ni Lord. Pero kung ang circumstance ay nakuha ka, then probably the Lord wants you to have it. Amen? So yun po yung mga surrounding na circumstances or mga bagay-bagay na nangyayari na nag-lead sa'yo na galing talaga ito sa Diyos. Amen. Malinaw po, ulitin po natin yung 5C. Conviction, confirmation. Dapat una-una yung circumstance, last po yung counsel. Sorry, kasi matagal ko lang po itong nagawa. Okay? Yan po ang ating 5C of knowing God's test. Amen. So now, ito po yung nabanggit ko sa inyo last time, na there are only 3 main sources of voices. Meron po lamang 3 pinanggagalingan yung mga tinig or mga thoughts na naririnig natin. Malinaw po? Una, yung conviction o yung gusto natin gawin o yung naririnig natin o nararamdaman natin, most of the time, galing po yun sa atin lang din. Amen? Ikaw lang din ang may gusto nun. Amen? It is based most of the time on your emotion or your circumstance o yung pinagdadaanan mo. Gusto mo yun. Amen? Or personal choice mo siya. Or galing sa loob mo or sa iyo mismo or sa kaluluwa mo yung bagay na yun o yung tinig na yun. Second, maaari po na ang tinig po na yun ay galing po
sa kalaban. Amen? This is very biblical. Naalala niyo po yung topic natin about washing of the feet? Na nabanggit po doon na ipinasok na sa isip, ipinasok na ng Diablo sa isip ni Judas na ipagtanggol si Kristo. Amen? Naalala niyo po yun, yung scripture na yun na ipinasok na sa ulo o sa isip ni Judas ng Diablo na ipagtanggol ang si Kristo. Amen? At huwag na po tayong lalayo. Question, sino po ba ang nagsabi kina Adam and Eve na suwayin ang Diyos? It's the enemy, the serpent. Amen? The evil voice ang nagsabi na okay lang na kainin nyo ang prutas ng puno na yan na nagbibigay ng knowledge of true, of good and evil dahil hindi naman kayo mamamatay. Amen? So, biblically, if the Holy Spirit can speak to us, still the enemy, the evil spirit, will try to make a way para tayo din po ay kausapin at i-disturb at i-confuse. Maliwanag po? Amen. And of course, the third source of the voice or thoughts na naiisip po natin ay galing po sa Diyos. Amen? At ito po ang dapat nating sundin. Ito po ang dapat nating malaman, ma-assure na ang Diyos mismo ang nagpapagawa nito sa atin. Bakit? Dahil pag susundin po natin ang tinig ng Diyos, ay siya po ang nag-glorify. Amen? At pag siya po ang nag-glorify, nagkakaroon po ng purpose ang ating buhay. Amen? Nakikita niyo ulit yung flow? That's why it's very important to really hear the voice of God, follow the voice of God, obey the voice of God, because the voice of God will glorify Him, and in glorifying the Lord, our life has meaning, or nagkakaroon po ng purpose ang buhay natin dahil gamit na gamit tayo ng Diyos. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, nagagamit ka ba ni Lord? Tanungin mo nga yung katabi mo, nagagamit ka ba ni Lord? Tanungin siya ulit, kailan ka last na ginamit ni Lord? 2 years ago pa daw. Kailan yung last? Kasi po ang Diyos, ikilos po siya sa mundo sa mamamagitan nating mga tao. Lalo na sa mga taong sumusunod sa ipinapagawa niya sa atin. Amen? Kaya sometimes, yung mga napipil mo na ministry or gusto mong gawin, si Lord ang nagpapasok mo sa puso mo para mag-glorify siya. Amen? Ang nagiging problema, most of the time, pag ang Diyos ang nagpasok ng gusto niya na gawin natin, tayo, nagkakaroon tayo ng karamdaman ng uncomfortability, amen, or pagiging hindi komportable, or nagtakot tayo, or nagkakaroon ng burden. Ayaw natin sumunod. Amen? Although sometimes napakalinaw na si Lord ang nagpapagawa nun. Amen? Kung kino-convict ka niya na magturo sa Sunday school, question, sino ang nagpasok nun sa puso mo? Alam naman yung kalaban. Sasabihin mo kalaban na magturo ka sa Sunday school para marami silang malaman sa Bible. If you felt that I need to teach sa Sunday school, I need to teach sa mission point, na kailangan ko mag-evangelize, kailangan ko mag-share sa mga workmates ko or classmates ko, question, sino ang nagpasok ng conviction na yon sa puso natin? Sino po? Si Lord. Nakikita niyo po na kapag ang Diyos ang mag-glorify sa ninanais mo, malamang kay Lord po ito galing. Amen? Kaya nga po, sinasabi ko lang sa inyo na if possible, nawa, lahat po ng maging hangarin natin, lahat po ng maging dream or pangarap or gusto natin gawin, ay ang Diyos po ang maluwalhati. Ang Diyos po ang mag-glorify. Amen? That's why ang lagi ko pong tanong, kapag mayroon pong pinapagawa sa akin, ang tinatanong ko, ano ang mapapala ng Diyos dyan? Amen? Ano ang mapapala ni Lord pag gagawin ko yan? Amen? Kasi naman baka gawin ko yan, mas hindi ako mapag-serve kay Lord. Amen? Kapag gawin ko yan, mapalayo ako kay Lord. Amen? Or kapag gawin ko yan, mapapahamak lang ako. Ano ang mapapala ni Lord pag gagawin ko yan? That should be our test.
or yung iisipin natin pag mayroon tayong conviction, ano ba ang mapapala ni Lord sa bagay na yan. Amen. So tanongin mo, kung katanongin mo kapatid, ano ba yung gusto mong gawin recently? Ano ba yung gusto mong gawin? Ano yung dinidream nyo? Or wini-wish nyo? Di ba kapag mag-birthday na tayo, mag-wish po tayo. Ano po ba yung wini-wish nyo? Sabihin nyo nga po sa katabi, huwag ka na po kasi tayo. Ay, huwag pa daw sabihin. Ano po yung wini-wish nyo? Magpahinga na Saturday. O next question, tanongin niya siya, ano ang mapapala ni Lord dyan? Ano ang mapapala ni Lord sa gusto mong yan? Amen? Nakikita niyo po yung tawag dito, yung sagot para malaman natin kung kay Lord po ba talaga galing yung wish natin or gusto natin gawin na conviction. Okay. Amen. So how do I know if I am hearing God or Satan, or am I just talking to myself? Amen. So from this question, we can really see that there are only three main sources of voice. Sabi niya, how do I know if I am hearing God, that's the voice of God, or am I hearing Satan, that's the enemy's voice, or am I just talking to myself? Because the voice ay galing po sa aking personal o sarili ko lamang. Amen. Question, saan po ulit galing ang mga tinig or mga thoughts na ating naririnig? Number one, sa ating sarili. Amen. Pangalawa, sa halaban. And finally, sa Diyos. At nawa, yung tinig ng Diyos ang ating maririnig at susundin. Amen. Praise God. Kaya nga po, di ba, kapag kaminsan, pag may napapanood po tayong mga commercial, yung tao, mayroong angel sa kabila, tapos may demonyo sa kabila. Di ba? Tapos taliwas yung kanilang sinasabi. So itong yung tao, nalilito siya kung kanino yung susundin niya, yung sarili ba niya, o yung sinasabi ng angel, yung sinasabi ng diablo. Amen? And I realize that somehow, that's biblical. Amen? Biblical po yun, na may tatlo talagang source ng tinig. Amen. Question, paano pag ang na-feel mo ay, sabi niya, patayin mo yung ganitong tao. Or saktan mo si ganyan. Do you think that's from God? Or galing po sa Diyos ang tinig po na yun? Amen. Praise God. Okay. So again, yung pinakita ko po kaninang 7 process or paraan para ma-filter ang tinig ng Diyos is we call the process of filtering. So filtering the voices that we hear or the ideas that we think or thought of. Ayan. So this topic is somewhat related to discernment. Amen. Alala niyo po yung spirit of discernment or yung gift of discernment. Kailangan manaig po yun sa atin na nadi-discern po natin kung galing po ba sa Diyos o sa kalaban yung ating mga nakikita, nararamdaman, or mga naririnig. Amen. And again, that's the gift of discernment. So, pwede po natin ipag-pray yun kay Lord. The Lord, bigyan mo po ako ng gift of discernment. Kasi sometimes, di ba, hindi natin alam kung maganda ba yung intention ng mga kumakausap sa atin. Right? Hindi natin alam kung mamaya scammer pala sila. Amen? Or mamaya lulukuhin pala tayo. That's why we really have to pray for God's discernment. Kasi when we have this gift of discernment, madi-discern natin ang hindi balik kay Lord. Kailangan umiwas sa taong ito kasi hindi galing kay Lord yung pinapagawa sa atin. Amen? Or, we could discern that, wow, this is from the Lord. Ang Diyos ang nagsasalita sa pamamagitan ng taong ito. Amen? So, we could pray for that so at least we could filter
yung mga thoughts or mga voices na ating naririnig. Praise God. So let's start one by one sa ating mga filtering or ways to filter the voice. Especially, knowing the voice of God. Ano po ulit yung number one? Number one, the voice will never contradict the scripture. Hindi po ito magiging taliwas or against sa salita ng Diyos. Amen. The voice of God will never contradict the word of God. Malinaw po? Basahin nga po natin ito. If the thoughts in our mind don't align with the word of God, they are not from God. It is indeed that simple. Amen? Kung yung mga naiisip daw po natin ay hindi nag-align sa salita ng Diyos, hindi daw po sila galing sa Diyos. Ganun daw po yun kasimple. Amen? And it is important that we know and hear God's voice because the words of God reveal the will of God. Amen? The voice or the words of God, which are all told in the Bible, will reveal to us the will or the kalooban ng Diyos. So, paano po natin malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi po tayo nagbababad sa salita ng Diyos? Amen? Paano po natin malalaman ang tinig ng Diyos kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Amen? Paano natin malalaman ang gustong ipagawa sa atin ni Lord if hindi po tayo familiar sa salita ng Diyos? Amen? At ganoon din po tayo sa buhay. Paano mo malalaman ang iyong karapatan kung hindi mo alam ang mga batas na nagbibigay ng iyong karapatan? Amen? Hindi mo may invoke ang mga karapatan na yan kung ikaw mismo hindi mo alam yung mga rights na yan. And most of the time, hindi naman talaga natin pinag-aaralan ng mga batas na yan dahil umaasa po tayo sa mga lawyers para ipaliwanag ito sa atin. At sana hindi po ganun ang ginagawa natin sa salita ng Diyos. Na umaasa lang po tayo sa pastor para ipaliwanag ang salita ng Diyos sa atin. Amen? Kaya lagi ko po sinasabi sa inyo, hindi po sapat na a-attend lang kayo ng Sunday service at sa Sunday service lang po kayo makakarinig ng salita ng Diyos. Dapat kayo po mismo ay nagsasaliksik, nag-aaral mismo ng salita ng Diyos. Amen? Bakit? Dahil mayroon po kayong banal na spirito. Ang banal na spirito po na yun ang magpapaliwanag ng tinig ng Diyos sa inyo. Amen? Kung meron po ang mga pastor ng banal na spirito na yan, kayo din po, meron po yan. Kayo ang po isipin na wala po kayong karapatan na magbasa ng Bible o ng mga leaders o mga pare o mga pastor lang ang dapat magbasa nito. Kasi tayo mismo dapat pinag-aaralan at sinasaliksik po natin ito. Amen? Amen. Praise God. Okay, so second, the voice will never be an immoral act. Hindi po ito kailanman magiging immoral, masama, or kasalanan. So, always relate this test or this filter with the conscience, which is one of the 5C in knowing God's will. Amen? Naalala po natin yung 5C, conviction, confirmation, conscience. So, kailangan po, ang salita po na ito ay hindi po siya immoral. Okay, basahin po natin yung sabi sa Mark chapter 7, verse 20 to 23. He went on, what comes out of a person is what defiles them, for it is from within. Out of a person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. Amen. So these are just some of the basic tests of filtering the voice if it is indeed from God, because hindi po siya immoral. Amen? Praise God. Colossians chapter 3. Okay pa po yung sound ko? Kasi siguro na po ako dahil mahina po yung mic. Okay. Colossians chapter 3 verse 5.
Basahin po natin para mas malakas. Put to death, therefore, what is earthly in you. Sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. So again, these are just some of the many verses in the Bible which shows how immorality is not from the Lord. Amen? Or an immoral act ay hindi po galing sa Diyos. Third po, ayan, ito po yung isa sa mga favorite ko po na test para malaman na or ma-assure ko talaga na yung tinig ay galing sa Diyos. Bakit po? Kasi meron pong peace of mind. Amen? Kasi sometimes, hindi po tayo makatulog sa gabi. At sometimes, or most of the time, sa akin po personally, kapag naramdaman ko po talaga na yung peace of mind, na I know galing kay Lord, then definitely si Lord po ang nagpapagawa nito sa akin. Amen? The voice will calm you down and remove fear and anxiety. Amen? Ang tinig daw ay will calm you down. Hindi niya tayo tatakutin. Pakakalmahin niya po tayo. Tatanggalin niya po. Kaya Sister Pilar, kalma ka lang. Yung praise na napakaganda ng testimony ni Sister Pilar, no, na nilusog sila sa bahay nila, tapos sinigaw-sigawan siya ng kapitbahay niya, at binastos siya, at maraming taong kapitbahay ang nakapakinig ng pamabastos sa kanilang mag-asawa, pero hindi nila hinayaan ang kalaban na manalig at hinayaan at inalaw po nila or pinili po nila na maging kalmado. Amen. Praise God. Palapahan natin si Lord sa buhay ng mga Iskota family. Kasi totoo naman po, di ba, hirap po talagang hindi sumaba kapag kami nabastos ka or sinisigawan ka kasi feeling mo hindi mo yung deserve. Amen? But the Holy Spirit will calm us down. Amen? Remove anxiety, stress, and fear. Basahin po natin yung 2 Timothy chapter 1, verse 7. God did not give us a spirit of fear, but of power, of love, and sound mind. Isaiah chapter 41, verse 10. Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Amen. So, uulitin ko lang po yung paulit-ulit ko pong sinasabi na ang takot ay hindi galing sa Diyos. Amen? Ang fear ay hindi galing sa Diyos. Except yung tinatawag nating reverent fear o yung takot sa Diyos. Amen? Napakahalaga po ng takot pag ang takot po na ito ay natatakot po tayo kay Lord. Maganda po yung fear na yun. Yun po yung tinatawag na reverent fear or takot sa Diyos. Subalit kapag natatakot ka kasi hindi mo kaya, natatakot ka kasi nagdududa ka sa sarili mo, natatakot ka kasi baka mag-fail, natatakot ka, nervyos ka, baka negative o hindi maganda yung impact, hindi po yung galing kay Lord. Amen? Dahil ang gusto po ni Lord yung number 2 kanina, peace of mind. Amen? Kasi imagine nyo problema nyo po yung problema nyo bukas. Tapos, kinabukasan hindi naman siya para ng problema. Parang nasaya lang po yung aking pag-iisip. Amen? I'll give you an example. Gusto ko pong i-share kasi wala si Princess dito. Balik ko kaya sabihin. Kasi ako po yung tipo ng tao na I don't want to tell the testimony of other people because it is for them to tell. It's not my story to tell. Pero sa mga part of the testimony, gusto ko na sabihin. Ganito po yan. Kung sabihin ko na ba? Okay, sasabihin ko na po. Conviction yun ni Lord sa akin. Okay. May time po kasi na nag-break si Ian at si Princess. Kanina silang dalawa. Wala silang dalawa. Perfect. Wala silang dalawa. So, may time po na nag-break si Princess tapos si Ian. So, before graduation natin yung Princess nung med school, after na nung med school niya, okay. Kasi na-stress siya sa work sa school kasi siya ang pinag-organize ng graduation, siya ang ginawang president, so halo-halo na. Tapos feeling niya hindi siya kinoconsole or kinocomfort Ian. Kaya gano'n, nag-break sila. Tapos syempre kami na magkakapatid, pamangkin ko namin si Princess, gulat kami kasi ang tagal na nila, more than 5 years na sila, kaya parang hindi na in-expect namin sila na yung magiging mag-asawa. Parang hindi na namin nakikita na magiging walay sila, something like that. Syempre mga professional na sila. Alam niyo po, parang nakipag-break po yung nanay niya.
which is yung ate ko po, si Pastor Rona. Siya, iyak na kinakausap niya sa princess na, Ning, mag-ayos na kayo iyan kasi yung mga post iyan, negative na. Like, parang nag-suicide na, parang basta something wrong, parang may problem na sa mental health niya. Parang si Brother Ray. Nung nag-break sila ni Sister Pilar, muntik nang tumalon sa tulay. Si Brother Ray, perfect, wala din si Brother Ray, kaya okay lang siguro. Nakalapang na yun, diba? Nung mag-iwalay sila ng high school, tapos si Sister Pilar kasi, hiniwalay niya si Brother Ray. Si Brother Ray, naglalakad sa tulay. Lumulutang yung utak niya. Tapos akala nila tatalon na siya. Okay. Si ate ko po, si Pastor Rona, ang mas affected doon sa kanilang hiwalayan. To the point na sabi niya, magbalikan na kayo, yan siya nag-iyak. Tapos sabi ni Princess, mamata ako yung anak mo, baka parang si Ian yung anak mo. Kasi parang mas affected ka pa or parang mas pinapanigan mo pa si Ian, but hindi mo tinitignan yung decision ko na makipaghiwalay. Bakit? So, alam niyo po ang advice ni Pastor Noel, yung papa nila. Sabi ni Pastor Noel, bakit mo iniiyakan yan? Yung mamaya, magkakabalikan din naman na yan, sinasayang lang yung iyak-iyak mo dyan. Diba? Which is totoo. Kasi eventually, nagkabalikan lang din naman sila. Amen? Ayan, so nakamatay na po yung mic. Kasi nagkukwento ako ng hindi ko kwento. Bakit ako napunta kasi sa testimony na yun? Ano yung pinopoint ko? Hindi ko na siya maikulit. Ano po? Bakit ko na po kanikwento yun? Ano yung nagiging topic na natin? Ayun, yung huwag mo kasi problemahin ang hindi pa naman ang problema bukas. Amen? Kasi nga, number 2, sabi kanina, the Lord will calm us down and will give us peace. Amen? So, sometimes, kaya hindi tayo nakakatulog o nai-stress tayo kasi pinaproblema natin yung future. Amen? At pagdating ng future, hindi naman pala siya problema. Parang nasayang yung stress mo kasi yung iniisip mo kung mangyayaring masama or negative, hindi naman pala nangyari. Nakukuha niyo po yung punto. Kasi sasayang po yung time natin kapag kagano'n at saka isa pa po, tayo po ay pumapangit at tumatanda pag nai-stress po tayo. Nagkakaroon po yan ng manifestation sa ating physical body. So as much as possible, let's remain calm because the voice of God will give us peace of mind. Amen. Okay. Third, tama po ba itong okay. The voice will give you peace of mind. Okay, basahin po natin itong John chapter 14 verse 27. Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Amen? Numbers chapter 6 verse 26. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. Amen? Again, sinasabi ko po sa inyo kapag ang pumapasok sa isip po natin ay matakot po tayo, mangamba po tayo, maging negative po yung kaisipan natin, hindi po yun galing kay Lord. Amen? Dahil hindi po galing sa Kanya ang fear. Pero kapag natatakot po tayong gawin yun dahil takot po tayo kay Lord, yun po ang okay at tamang fear. Amen? For example, natatakot kang gawin ito kasi natatakot kang maparusahan ng Diyos. Natatakot kang gawin ito kasi baka makarma ka. Okay po yun kasi ang Lord po ang kinakatakutan mo. Pero kung yung pangamba nga po, yung mga worries, stress, gaya po ng paulit-ulit ko sinasabi, hindi po ito galing sa Diyos. So tanongin mo yung katabi mo, ano yung pinapangamba mo kapatid? Ano ba yung pinoproblema mo ngayon or bukas? Sabi mo sa baka ipag-pray ka niya. Ano yung winawardin natin bukas? Ano po na? Baka i-break tayo na ganyan. Or baka maghiwalay tayo, ganon. Ano po yung iniisip nyo? Okay, pasahin po natin yung Psalms chapter 29, verse 11. The Lord gives His people strength, and the Lord blesses them with peace. Amen. Okay. Number 4. Binibilisan ko na po, alas 4 na po. Basahin po natin. The voice will ask you to apply love above all else. Ayan.
The boys won't tell you to hate others. The boys won't make any revenge. Amen? The boys will remove your anger and replace it with compassion, with mercy, and love towards other people. Amen? So kapag kami nararamdaman na po tayo galit, sa tingin nyo, galing po yun sa Diyos. No. Amen. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, keep loving one another earnestly. Amen. Ang point po dito, sometimes po, we have to agree to disagree. Ano ibig sabihin nun? Sometimes we have to agree to disagree. May mga bagay po kasi na talagang hindi na pagkakasunduan. Amen? At pwede kayong magkasundo na ang kasunduan nyo ay kung ano yung mga paniniwala nyo or paninindigan nyo ay yun na yun. Amen? Bakit po? Dahil may tinatawag pong diversity. Amen? Alam niyo, naintindihan ko lang po yun nung nagkaroon po kami ng seminar about mediation. Kasi kami mga lawyer po, isa sa mga major function po namin ay mag-mediate ng mga complaints or mag-settle ng mga conflicts. At natutunan po namin na hindi lahat ng bagay ay kayang isettle. Amen? May mga pananaw talaga na magkaiba at hindi pwedeng pag-isahin. Kaya pwede silang mag-agree na okay yun talaga ang kanilang paninindigan. Amen? Say for example, ako po, nawibirduhan ako kay Princess. Ayan, si Princess na naman yung topic ko. Kasi wala siya dito. Nawibirduhan ako sa kanya kasi ayaw niya ng spaghetti. Kasi favorite ko po yung spaghetti. Ano lang po yung sa Jollibee. Sino po yung ayaw ng spaghetti? Ayaw niya talaga. Pagkakainin niya yung spaghetti, yung noodles lang, tsaka yung cheese. Wala po yung spaghetti sauce. Kaya namiminutuan talaga kami sa kanya. Kaya nagtatalo kami pag Christmas or New Year kasi gusto ko spaghetti, siya gusto niya carbonara. Alam niyo po, naiintindihan ko na siya kasi siya gusto niya ng carbonara. Ako, ayaw ko ng carbonara. Ayaw ko po ng sauce na white sa spaghetti. Hindi po ako, kasi si Sister Pilar, nung nagluluto, nawibiglang na siya sa amin. Kaya pag birthday, kalahating spaghetti, kalahating carbonara. Kaya dalawa ko yung lulutuin niya kasi nga po, magkaiba kami ng nakagustuhan at yun po ang tinatawag na diversity. Magkakaiba po ang pananaw, pakiramdam, kagustuhan ng bawat tao. Doon po kasi papasok yung tinatawag na uniqueness. That's why we are created unique by God because no two individual is exactly the same. Wala daw pong dalawang tao na magkapareho kahit na identical twins pa sila. Kagaya ni Pair 1 at ni Pair 2. Even kahit identical twins sila, meron silang hindi pagkakagustuhan. Amen? Tama ba yung Pair 1, Pair 2? No? Parang, bakit siya gusto niya ganito? Ito ayaw ko. So yun po yung tinatawag na in order to resolve the conflict, sometimes we just have to agree to disagree. Amen? Mag-agree na lang tayo na hindi talaga tayo magkakasundo. Kasi nga, valid din naman talaga yung gusto natin pareho. Amen? And sometimes, hindi po kasi natin nakikita yung perspective pag hindi tayo lalabas sa katawan natin. Amen? Makikita lang natin yung sarili natin sometimes kapag kayong kaluluwang mo lumabas sa katawan mo. Tapos makikita mo yung sarili mo na, ay, ganyan pala ako. Hindi ko yan nakikita kapag ka nasa loob ako ng katawan ko. Amen? That's why sometimes napakahalaga po ng constructive criticism na ririnig po natin yung mga sinasabi ng iba sa atin. Dahil sinasabi po nila yun, dahil mahal po nila tayo. Amen? At again, yun po yung topic natin ng washing of the feet. Kaya huwag po nating mamasakain pag may nasasabi pong hindi maganda yung ibang tao sa atin dahil concern lang naman po sila sa atin. Amen? Okay. Basahin po natin ng Ephesians chapter 4 verse 2. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing one another in love. Next, John 15:12. My command is this, love each other as I have loved you. Amen. So if you love God, you have to love others. The twin commandment, kambal po yun.
which is ito ang naging topic natin nung Happy Hearts Day noong February. Malinaw po? Okay. Number 5 na malamang ito po ay tinig na galing sa Diyos. Kung ang tinig daw po ay mabibigay ng love, joy, peace, kasi tapos na po yung love yung number 4, kaya hindi ko na po nilagay dito. Eh, may napansin nyo, sineparate ko po yung love. Ito na po yung other na fruit of the Holy Spirit. Yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness and self-control. Wala na rin po yung peace kasi nga po na-topic na po siya kanina. Nagigets niyo po na napaka-importante po talaga na ang tinig ng Diyos ay galing sa banal na spirito dahil ang fruit ng banal na spirito ay yung mga ito po. May sense po na kulang po ba natin yun? Na di ba ang number 1 source ng tinig ng Diyos ay ang banal na spirito. At ano ba ang fruit or bunga ng banal na spirito? Ang pag-ibig, ang joy, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Isa-isayin po natin yan. Number 1, joy o kaligayahan. Alam niyo po, napansin ko yung mga tao, pag ang pangalan nila Joy, masayahin po talaga sila. Wala pa po, kahit yung nakasama ko po sa seminar sa Siargao nung last week, Joy din po ang pangalan nun, pero siya talaga yung life of the party. Kahit yung SDS ko na Joy ang pangalan, siya din ang life of the party. Sino po may Joy ang pangalan dito? Sister Pilar? May Joy po pa tayo dito. Si Joy. Nasaan si Joy? Yung kapatid ko Jerica. Pag di pa siya yung nagpapasaya kay Louie, kapag kaya nasa bahay namin si Joy, tuwang-tuwa si Louie sa kanya. Ayan. Kasi nagmamanifest daw sa pangalan natin. Yung character natin sa pangalan natin. Kaya nga napakahalaga talaga na pag magbibigay tayo ng pangalan sa ating mga anak, if possible, biblical siya. Or mayroon itong kabuluhan sa salita ng Diyos. Amen. Kasi ipapangalan mo sa anak mo, Kobe. Kasi nga, di ba? So, ano po pangalan niya? Kogida. Kogida. Babae siya, Kogida po. Okay. Patience or pagiging magpapasensya. Kindness, ano po yung kindness? Kagandahang loob. Or pagiging mabait. Kind, mabait. Magandang loob. Yung goodness naman po, kabutihan or paggawa ng kabuti. Or doing good. Or doing the right thing. Kaya goodness, kabutihan. Pag kind, we are mabait. Or magandang loob. Sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. So always choose to do good, always choose na maging mabuti. Amen? Kasi nakakapagod din naman po maging masama, kaya mapagod na lang po tayong maging mabuti. Amen? Okay, next, faithfulness or katapatan. Lalo na po yung katapatan natin sa Diyos. Amen? Next, gentleness or pagiging mahinahon. Tanong naman yung katabi mo, kapatid, gaano ka kahinahon? Aaminin ko, sometimes hindi po ako mahinahon. Tama, sabi mo maganda yung reaction nyo. Opo, di ba yung may variant reaction agad tayo. At na masyado tayong tawag dito, mabilis or maagang mag-react o nagiging defensive po. Ayan. Kaya napakahalaga po na tayo rin po ay may self-control or yung Tagalog, pagtitinti. Because yung self-control will give us contentment. Ayan. Kaya medyo natatamaan ako dito kasi nung na-discover ko yung application ng Temu, nawawala yung aking self-control. Napapashopping ako na napapashopping online at nawawala yung aking contentment. Okay, so i-control po natin at i-assess po natin yung mga nararamdaman natin kung galing ba yun kay Lord talaga. Because kung galing yun kay Lord at mayroong self-control, it will not make you greedy or ask for more and be too attached to the world. Amen? Kasi baka yung iisip natin o gusto natin gawin ay masyado na po tayo nagiging sakit. At hindi po yung kaya kayo.
Okay, number 6. Ano po yung filter na titignan natin? Basahin po natin, God's voice will bring clarity and not confusion. Question, sa topic po natin, nalilito po ba tayo? Ang bilis ko po bang magsalita? Magulo po ba yung message? O nalilito, nalinaw naman po? Okay. Ay, apply na po yan sa buhay niyo. Kung ano man po yung gusto nyong gawin, kung mas nalilito po kayo or hindi niyo po alam ang gagawin niyo, i-filter niyo po mabuti yung thought kasi baka hindi po ito galing kay Lord. Amen? Bakit? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33, sabay-sabay po natin basahin. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Amen? So, He is the God of order. He is not the God of confusion. So, for us to really say that it is the will of God, kailangan may clarity. Amen? Kailangan diba, sa prayer natin, sometimes or most of the time, pinipray natin na nawa ay i-lead tayo ni Lord at maging maliwanag ang kanyang boses at tinig. Nang sa ganoon, yung tinig niya ang ating sundin at hindi tayo malilito. Okay, God will bring clarity. Nothing is covered up that will not be revealed or hidden that will not be shown. No. Okay, so our prayer point, pray for God to bring clarity and remove confusion. Praise God. And finally, number 7, yung last na po, ito po ang pinakamahalaga na paraan para ma-filter yung tinig. Ang tinig, ang voice, will glorify God and not you. Amen? Kaya nga lagi mong sinasabi kanina, ano ba ang mapapala ng Diyos dyan? Amen? Kasi baka naman, kung gusto mo lang gawin yan, kasi gusto mo ikaw lang yung mag-glorify. O yung sarili mo lang naman ang mapuri. At yun po ang nakakatakot kasi pag gano'n na po, nagkakaroon na po tayo ng pride. Amen? Nagkakaroon na po tayo ng pride, ng arrogance, kasi mas gusto natin na tayo na yung tinataas at hindi na yung Diyos sa ating buhay. Amen? And it will lead you and other people to Jesus. In other words, kung yung gusto mong gawin ay madadala ang mga tao kay Jesus. Amen? Kung yung gusto mong gawin ay ililid ang mga tao kay Jesus, then definitely it is the voice of God. Amen? Basahin po natin ang Matthew chapter 5 verse 16. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Colossians chapter 3 verse 23. Work willingly, and whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. So ito po ang aking live verse. This is my favorite verse. Kaya nung tinanong ako ni Auntie Esther, Pastor Lee, anong gusto mong verse na yun ang ilalagay natin sa pastor's office? Ito po yung makabasa niyo dyan. Whatever you do, work as if you're working for the Lord and not for human master or not for other people. So kung ano man po yung ginagawa natin, dapat po isipin natin na ito ay para sa Diyos. Amen? So ang tanong, para kanino ka bumabangon? Amen. At least hindi sa kape. Para kay Lord tayo bumabangon. Okay. So whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Kung ano man po yung ginagawa mo, gawin mo ito para sa ikaluluwalhati, ikarangal ng ating Diyos. Because that's how we live a purpose-driven life. Okay, last verse, Psalm chapter 96, verse 3. Declare His glory among the nations, His marvelous works among all the people. Amen. So, ito po yung mga parang summary po ng mga na-discuss natin kanina. Basahin nga po natin yung number 1 doon. God's voice will align with the Scriptures. Second, knowing God does not give us a spirit of fear. Third, pray and ask for the truth to be revealed. Ayan. Sa line po na to, makikita niyo po ang mga adjective na nagpapakita na ito ay tinig ng Diyos. Dito naman po sa column na ito ay tinig ng kalaban. Ang tinig ng Diyos ay nagpapakalma.
Ang tinig ng kalaban ay nagko-condemn. Ang tinig ng kalaban ay nagko-comfort. Ang tinig ng Diyos ay nagko-comfort. Ang tinig ng kalaban ay nagko-confuse sa atin. Okay? Ang tinig ng Diyos ay nagko-convict. Ang kalaban, dinidiscourage tayo. Ang tinig ng Diyos, ini-encourage tayo. Ang tinig ng kalaban, tinatakot tayo. Maliwanag po? Ang tinig ng Diyos, ini-enlighten tayo, naliliwanagan tayo. Ang tinig ng kalaban, tayo po ay kanyang nililin lang sa kanyang pagsisinungaling. Amen? Ang tinig ng Diyos ay nililid niya po tayo sa kalooban ng Diyos. Pero ang tinig ng kalaban, tayo po ay na-obsess sa ating sarili dahil gusto natin yung sarili natin ang mapuri. Amen? Ang tinig ng Diyos ay pag-ibig ang pinapairan. Pero ang tinig ng kalaban, pushes, pinaghihiwalay ang mga tao o pinaglalaban. Amen? Ang tinig ng Diyos ay may reassurance. Pero ang tinig ng kalaban ay minamadali tayo o nirarush tayo para tayo po ay malito, hindi makapag-isip at makonfuse. Amen? At ang tinig ng Diyos ay nag-i-still, ibig sabihin nagpapakalma, at ang tinig ng kalaban ay nagbibigay ng worry or anxiety. Malinaw po itong Amen. Ayan, marami pa po dito. Halos tanay ko lang din po yan sa mga nabanggit ko kanina. Ayan. Pwede po bang basahin natin ito? Malinaw po ba? It is God's voice for the enemies. These are the 7 basic principles that help you discern the difference. Number 1, pakibasa nga po. God's voice will convict but in love, whereas the enemy's voice will bring guilt and condemnation. Second, God's voice will encourage and reassures, whereas the enemy's voice will discourage and frighten. 3, God's voice will lead, guide, and steal, but the enemy will push and rush. Number 4, God's voice will calm us, but the enemy will make us obsessed and worry. Number 5, God's voice will bring comfort, but the enemy's voice will bring chaos and compromise. Number 6, God's voice will bring clarity and confirmation, but the enemy's voice will bring confusion. And number 7, God's voice will bring Christ closer, the enemy's voice brings controlling spirits o yung mga evil spirit. Amen. So, may natutunan po ba tayo mga kapatid? Amen. So, let's summarize our message. How can we know that it is the voice of God? Ano po yung number 1? The voice will never contradict the scripture. So, ito na po ang tinatawag ng third reading. Nakikita niyo po yung pagbasa. Napansin niyo po na sa pangatlong pagkakataon na binabasa natin ito, mas na-appreciate na natin yung point. Malinaw po? As compared kapag nung una pa lang natin siyang natutunan o narinig. Okay, number 2, the voice will never be an immoral act. Ano po yung number 3? The voice will give you peace of mind. Number 4, the voice will ask you to apply love above all else. 5th, it will give you joy, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. 6, God's voice will bring clarity and not confusion. And lastly, the voice will glorify God and not you. And it will lead you and other people to Jesus. To God be the glory. Palatakan po natin ang ating Panginoon.